panata sa puso. Hindi lang salita, hindi lang pangarap, kundi pagkilos, tapang, at tunay na paglingap. Sa araw na to, kami nanunumpa, bagong lakas, bagong diwa, PDP laban ang aming gabay, sa laban para sa bayan, kami handang ialay. Rodrigo Duterte ang tumindig, may kamay na bakal, hindi para manakot, kundi ay magayos ng bayan. Disiplina, kaayusan, tapang na totoo, para sa Pilipinas na maunlad at payapa ang puso. Tatay Digong, hindi ka perpekto, pero may paninindigan. Batas ay batas, walang kinatatakutan, para sa mahirap, para sa masa, serbisyong tapat, ang aming sandalan. Ng presya at karapatang pantao, federalismo, lakas ng bawat rehiyon. Nasyonalismo, sariling atin ang uunahin. Hustisyang panlipunan, kahirapan ay lalabanin. Walang gagawa nito, indikasyon malinaw. Kung hindi tayo lalaban at tayo sino? Kung palalagpasin mo ang pagkakataon ngayon, anak mo ang magdurusa sa susunod na panahon. Kaya ngayon pa lang, kumilos na tayo para sa kinabukasan, hindi puro salita lang to. Suportahan ng tamang leader, may prinsipyo at dangal, para sa susunod na henerasyong Pilipinong marangal. Hindi pira ang sukatan, kundi puso at gawa, kung paano mo minahal ang bayan sa tama, kapayapaan at kaayusan, sabay sa kaunlaran. Hindi iiwan ang mahirap sa daan. Ito ang panata, ito ang laban, PDP laban, kasama ang sambayanan. PDP laban, lalaban para sa bayan. PDP laban, Lalaban ang katiwalian. PDP laban, Susulong ang bawat tangay. PDP laban, Para sa Pilipinas naming mahal. ito ang aming sumpa, hindi lang sa partido, kundi sa bawat Pilipinong naniniwala sa pagbabago. Para sa bayan, para sa kinabukasan ng bawat Pilipino, PDP laban, lalaban, hanggang dulo. Mabuhay ang PDP! Sa harap ng bayan, sa harap ng Diyos, kami tumatayo. May panata sa puso. Hindi lang salita, hindi lang pangarap, kundi pagkilos, tapang, at tunay na paglingap. Sa araw na to, kami nanunumpa, bagong lakas, bagong diwa, PDP laban ang aming gabay, sa laban para sa bayan, kami handang Penny, hintay lang ako sa closing lang. Pasok ko na po. Kala po. Ay, teka lang. Tama pala. Para sa Pilipinas na maunlad at payapa ang puso. Tatay Digong, hindi ka perpekto, pero may paninindigan. Batas ay batas, walang kinatatakutan, para sa mahirap, para sa masa, serbisyong tapat, ang aming sandalan. Ng presya at karapatang pantao, federalismo, lakas ng bawat rehiyon. Nasyonalismo, sariling atin ang uunahin. Hustisyang panlipunan, kahirapan ay lalabanin. Walang gagawa nito, indikasyon malinaw. Kung hindi tayo lalaban at tayo sino? Kung palalagpasin mo ang pagkakataon ngayon, anak mo ang magdurusa sa susunod na panahon. Kaya ngayon pa lang, kumilos na tayo para sa kinabukasan, hindi puro Pasok ka na. salita lang to. 3, 2, 1. Hi, good
morning po sa lahat ng ating mga kakapihan and welcome to Kapihan sa PDP. Mga kababayan, mga kasama, mga kabloggers at lahat ng mga sumusuporta sa ating live podcast, daghang salamat po at pagpatuloy ninyong marinig at malaman at mailalatag namin ang tunay na katotohanan sa usaping kung anuman ang nangyayari at tunay na lagay ng ating bayang minamahal, ang Pilipinas. So, ready na ba tayong lahat? Mamaya, magugulat kayo sa atin pong panauhin, but still, pinagmamalaki ko pong ilatag sa inyo ngayong araw na to ang mga usapin ukol sa mga sunod-sunod na pangunguna nila sa mga pangyayari, no? Sa ngayon po, meron po tayong pagdinig sa House, no, na pinag-uusapan at naglalatag sila ng mga usaping talagang wala pa man ay parang nahuhusgahan na. So nandito ang ating platform, ang Kapihan sa PDP, kasama ninyong lahat, mga kakao-vloggers. And of course, sa media, Kuya King, ang ating pong live podcast ay magiging malaking tulong para sa ating mga kababayan para malaman at madinig ang katotohanan. Ngayon, atin na pong pasimulan. Ako po si Kap Penny Belmonte, Chairperson ng Education Committee ng ating minamahal na partido, ang PDP. At syempre, dito po, ngayong araw na to, walang iba kundi ang aming abogado. Syempre, no, huwag nating kakalimutan, siya yung lagi nating moderator sa Kapihan sa PDP at ang inyong lingkod naman ang siyang direktor. Kaya tayo po yung magkaisa para mailatag natin ang katotohanang hindi naririnig at nakikita ng ating mga kababayan. At sa pagkakataon na to, palakpakan po natin si Attorney Yvette Contacto. Sa ngayon, umpisa na muna natin Ka-Yvette, batiin mo silang lahat pero tutuloy-tuloy natin ang programa hanggang sa paupuin na natin ang ating pong panauhin. Go on, please. I'll give you the floor. Rin sa mga nakikinig ngayon live sa podcast ng PDP Laban. Maganda ho ang magiging talakayan ngayong umaga dahil ito ay pagsusuri doon sa nakaraang impeachment hearing kung saan naging resource speaker ng House Committee on Justice yung mga opisyales ng AMLAC at saka BIR, pati na rin po si dating Senator Trillanes, no? Sa patuloy nilang pagdinig dito sa impeachment complaint kay VP Sara, kung saan tinalakay sa hearing na yon yung isang ground sa kanyang reklamo na betrayal of public trust. Okay? So, yun po. Tayo ay lang naman, magpapalit opinion, magkokomento sa mga nakaraang mga pagdinig ng House Committee on Justice. Maraming salamat, Attorney Yvette Contacto, at sa patuloy natin ng pagbabalitaktakan at paglatag ng katotohanan, no? Alam ninyo, Attorney, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, syempre, napapanood po natin ang hearing. At ongoing pa po ngayon ang hearing ng House of Representatives Justice Committee. At may AMLAC, nakasama, may BRR, mga kinatawan po to ng iba't ibang departamento na kasali po sa usaping ito. Ano po ba yung basa ninyo rito? Well, Kapeni, kasi what we are witnessing is part of the constitutional process, no? Constitutional due process dito sa impeachment hearings. Kung matatandaan po ninyo isa sa mga basihan ng reklamo laban kay VP Sara ay betrayal of public trust at kasama ho dito yung grounds na sinasabing di umano meron siyang hindi maipaliwanag na yaman at masasabi rin po na merong financial inconsistencies na sinasabi ng mga nagrereklamo. And because of that, minabuti ng House Justice Committee mag-imbita ng mga opisyales mula sa AMLAC at saka sa BIR para masabi nga kung totoo bang may batayan itong reklamong ito. Doon din ho, natin makikita na
Sumobra ba ang nangyari dun sa araw na yon, no, na nag-testify itong mga opisyales? Is it merely just a clarificatory hearing? O sa tingin natin, may pagsosobra na, no, dun sa mga naging katanungan? Kaya, yun po ang, ano natin ngayon, ang dahilan sa aking pagwari kung bakit pinatawag itong mga ahensyang ito. Oho. Alam mo, nakakagulat yung mga alegasyon at hindi man lang binigyan ng paghahanda yung mga ibang kinatawan. Nagulat din sila actually. Kasi narinig ko at nabasa ko doon sa isang kinatawan ng departamento kung saan mainit na mainit, no? Sabihin na natin yung AMLA. Parang may mga nasabi doon na hindi naman niya sinangayunan. Okay. So, ano po yung mga naging obserbasyon niyo po na nasabi niyo? meron pong isang witness, yung mga kinatawan po sa house, na talagang nakakapagtaka. Bakit ganon? They welcome different witnesses. Mhm. How come yung 18 na under oath na sundalo, hindi nila i-welcome at pakinggan? Okay. Yung mga yun, di naman nanumpa. Oh. Parang pwedeng laban o bawi after. Mhm. Pagka maiipit sila, pwedeng bawi. Ito, nanumpa to. Bakit hindi mo ilatag at pakinggan kung talagang gusto mong makanta ng tunay na hustisya? So, with reservation or suppression? Okay. Di ba? Oo. Kasi, sa totoo lang, hindi na tayo nag-iingat masyado eh. Ang pinag-iingatan natin, yung kondinahin nila, yung mga nagsasalita ng katotohanan. Mhm. Kapag nagsalita ka ng totoo, at hindi ka nag-ingat, alam mo na may kalalagyan ka. So, yun ang nakakalungkot. Sa ngayon po, di ba sinabi mo kanina, attorney, that this is a part of parang constitutional process, Oo. no? Oo. Determining probable cause for Mhm. impeachment. Mhm. Pero pakinggan nyo ang paglalatag nila. May sundot, saksa, kilid, likod, na sinasabing, Meron probable. oo, pinangungunahan. Kaya alam nyo mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayong basta-basta agad maniniwala. Alam mo, kanina narinig ko pa, wag na wag po kayong maniniwala. Tapos naka-stick sila sa salitang si BP, tapos if-zoom nila yung upuan, Mhm. na wala pa. Di ba kabastusan yun? Dahil still BP is the Vice President of our country. Tapos iba na sila. Nakangiwi na, iba na. Mhm. Nagulat ako, what happened? They are just pretending that totoong-totoo yung sinasabi nila. Bakit hindi natin ilatag ng tama sa tao? Bakit ganun na hindi pa man umuusad yung gusto nyo mangyari dahil kayo napipigilan dahil parang Diyos na yung gumagalaw eh. Napapalpak lahat ng mga nilalatag nila. Pinipilit pa rin nilang maging tama at totoo sa paningin ng mga taong nanonood. Pero Kapenny, gusto kong magkomento dun sa nasabi mo nga na every time mababanggit ang pangalan ni VP, ifo-focus ng camera yung upuan niya at ipapakitang bakante. Now, ang dami tayo nakikitang komento, no, lalong-lalo na sa social media, ang sinasabi, bakit hindi na nga lang siya mag-appear? Tama? No? Ito ho kasi ako, personal ko pong opinion nito, no? Hindi ho ba, nung nilatag sa kanya, yung lahat ng reklamo, bago itong clarificatory hearing, okay? So, binigyan siya ng pagkakataong sumagot. Correct? Nasagutin. Okay. Ano ang ginawa ng sagot na iprinisinta ng kanyang mga abogado? It is an answer ad cautelam. Ibig sabihin, di ba na paliwanag ni rin yan dati ni Attorney Torion. Ito ay sagot, pero may konting pag-iingat. No? Dahil pwedeng kinu-question pa niya yung jurisdiction ulit ng House. Bakit? Kasi sa tingin nila, tila may na-violate naman, no? Dito sa pagsampa nila na naman ng kaso about yung may 1-year ban, may na-violate ba? Hindi ba? May advance? So, in other words, yung
proseso na yon na nag-file siya ng answer ad cautelam, binigyan na nga niya ng respeto yung House kahit papano. In fact, kung hindi siya sumagot, no? Hindi siya sumagot, ang presumption nun, lahat ng allegation doon, hindi niya sinasang-ayunan. At nasa House na nga yung responsibilidad para ilabas yung ebidensya. So, she is not even required to answer. But she did, out of respect already. Ang problema rin po kasi, may pending case ngayon sa Supreme Court, correct? So, kung nagpakita si VP dito ngayon sa clarificatory hearing, exactly ka, Penny. Ang matawag ho doon, waive na, no? Yung right niya to question the jurisdiction nitong House Justice Committee. In other words, tama ka, Penny, mababaliwala na. At sinasabi niya, oo, tama yung proseso niyo. Simula nung pinagsama-sama niyo yung mga reklamo, simula nung tinanggap niyo yung mga reklamo, lahat yan tinatapon na niya at sinasabing lahat yan regular. So, dun sa mga ating kababayan, nagsabi naman po sa inyo si VP, sa tamang panahon, sa tamang forum, siya ho ay mag-a-appear. At yung alam natin dito na ho sa Senate, constituted as an impeachment court. Pero yung ngayon, before the House, since this is clarificatory, dun sila mag-clarify dun sa kinunan nila ng ebidensya. Hindi dun sa respondent. Oo, tama. Tama kayo, attorney. Yun nga po yung nakapandulo mo dahil sa totoo lang, pinalalabas nila na walang kwentang kausap ang ating VP. Pinalalabas nila yung kanilang pinatatawag ay hindi dumarating gawa ng parang guilty. Hindi po ganon ang basihan. Sa taong maalam at sa taong nakakaunawa ng batas, kasi for your information, ladies and gentlemen, ang ating pong VP Sara ay isang abogado. Hindi po yan, sorry for the word hindi po yan tanga. Hindi po yan ob-ob. Kasi she knows. Kaya she is very careful just like what she is doing sa kanya pong dating pinagtatrabahuan ang Department of Education. Kaya, at sinili nyo, sino ba yung nagkondena kay BP pagkatapos sumumpa at nag-o-taking na bigyan ng mataas na pwesto ngayon? Sino ba yung nagkondena at naglatag ng Mary Grace Piatos? Alam mo, sa totoo lang, naawa ako sa mga Pilipino, naawa ako sa atin. Kasi the more that they deny, the more that they question, the more that ang daming pangalan lumalabas, sorry for the word, tinatarantado po tayong lahat. Bakit? Hindi po ganyan ang tamang proseso. Black and white tayo. Ilabas ninyo. Picture, papeles, salita ng mismong bumulong at ng urot sa inyo para gawin nyo to sa taong bayan. Kumbinsihin ng taong bayan na masamang tao ang BP. Eto na lang. Ikaw ba makakatingin ka? Sa bagay sila, kaya nila yun no? Kung hindi malinis ang konsensya mo. Di ba? So, hindi totoo na lahat, kapag once na sumasagot, taas noo, dati, taas noo, pinagpipilitan nila. Kasi when the boat is sinking, ultimo kapitan, wala nang magagawa. Talunan na yan, talunan na, ligtas nyo sarili nyo. Ngayon, habang hindi pa lumulubog, gumagawa pa sila ng paraan para ikambyo-kambyo ang manipela. Mahilo ang mga Pilipino at manawa ng magtanong at alamin ang katotohanan. Pero, hindi yan sapat na dahilan para manahimik tayo dahil nakasalalay dito ang ating bansa. Sobrang nakakaya. And I believe that the Philippines ay isa, or let's say, pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ramdam ko, kita ko, pero anong dinadanas nating lahat? Because of corruption. Kaya marami na po nagsasalita. Salamat po sa mga nagigising na. Salamat po sa mga kinatawan ng gobyerno na bumababa. And they don't care kahit mawalan sila ng pwesto. Taas noon, nagre-resign,
alam ko, time will come, dadami pa sila. I hope. Kung hindi kayo nakikita ng tao sa mga ginagawa niyong kalokohan, may Diyos na nakakaalam at nakakakita. And God moves with love in a mysterious ways. Gagalaw yan. Tandaan ninyo, pansinin ninyo, ang dami na diyang witness. Pero maya-maya nanonood lang. May taong nagsalita. Booking! Lahat na bubuking! Kaya alam mo, sabi ko, malaking bagay yung mga vloggers. Oo, hindi nila pwedeng maliitin. Wala namang pangalan yan, huy. Bago nagkapangalan yung ibang vloggers dyan, nauna lang sila. Pero ako, taas noo ako sa mga karap natin. Oo. Walang bayad to eh. Wala nga. Eh sila, may bayad. Prinsipyo lang ang pinangahawa. Tsaka nakikipagpatayan to para mapakinggan at marinig. Oo. Kaya akala sa kanila para mga siraulong sumisigaw. Pero salamat. Kasi ang mga tao, hindi nabubusala ng salapi. And kaya nga maganda itong nangyayaring proseso ito, no? Hindi ko sinasabing, how would you call this, isang tabi, no? Pero this had to happen kasi lumalabas ngayon, yung talino ng mga Pilipino na hindi lang tayo tatanggap kung ano ang sabihin ng mga politiko. Noong sinabi nila during that impeachment hearing about yung kay VP Sara na nag-deposit daw sa SM Lanang noong 2011, di ba? Sa bangko doon, mismong mga netizens na ang dumidepensa, paano nagka-SM Lanang noong 2011, 2012 lang yung binuksan. Alam mo, laging Ayun ang punto, ang punto natin dito na pinapakita rin sa atin ni VP, she does not have to be there kasi part yan ng obligasyon ng mga nagreklamo. Kayo maglabas ng ebidensya. Ngayon, pag nilabas ninyo at kasinungalingan yan, yari kayo sa taong bayan. Alam mo, attorney, Lalabas at lalabas because attorney, kaya maganda pa rin na we have the right of free speech, no? oo. Wag lang syempre na kinikitil yung talagang mga Pero ngayon, pag malakas nagsalita ka ng against at saka negative, bukas may kaso ka. Meron nga tayong guest, no? Nagsalita. Ayun, may kaso na, buong pamilya. Kaya nga sabi ko, magtira sila. Huwag nila tayo ikondena, ikaw tsaka ako, para lahat ng guest pwede nating madalaw sa kulungan. Get ready, mainit na pagkain. At ang nakakalungkot, part of them is our colleagues before. Nakakala natin, matibay ang ating paninindigan na iisa lang ang ating paniniwala ang paninindigan para sa tao, para sa bayan at para sa Diyos. Nakita na ba, mga kababayan, nakita niyo na ba si BP? Lahat ng tao siguro nagmamahal sa kanya, they understand. Nakita niyo na ba si BP, how simple? Pamilya niya, how simple? Ang medyo ano lang naman dyan, si Kitty, dahil model talaga yan. Bata pa, nagtatrabaho. Kasi, walang ganon. Napakasimple ng tao. Bumababa sa baba, pinakababa, kumakain, nakakamay, nakachinelas. Kaya na lang sabayan ng masang Pilipino. Tapos sasabihin pa mga bobo daw tayo. Tayo no? Nakikididies. Sabi ko, I'm proud. Pero pag sinabihan tayo ng bobo, okay lang. Kung ang bobo ba ay pangunawa at paninindigan sa tama, bobo tayo. Kung yun ang tingin at pananaw nila sa salitang bobo. But, for sure, we will accept and absorb everything for the love sa country, but we will not tolerate them na magtagumpay habang buhay because yung Diyos hindi papayag yan. Maniwala kayo sa akin. I can see the panoramic view of what will happen. Kasi nakita naman yun, nag-umpisa tayo dito. Today, ika-22 na nating episode. Actually, 26 to Ewan ko ba 22 nakalagay Pero okay lang po. Sa 22 na yan, nagmahal na araw pa yan, nagpasko pa yan, kaya nabawasan. But we're still together with our stand and fight for a country. Pero attorney, sa totoo lang, yung mga nangyayaring mga pera, may bago ngayon, laundering na, matindi na. Parang, siguro player sila ng ping-pong, tsaka pickleball. Kasi ang galing nila magpabalik-balik ng bola. Pero yung tao, hinihilo na ganun. Saan pupunta yung bola? Balik natin ulit, flood control.
Ano? Sa tingin nyo? Flood control lang inumpisahan yan. Palalagayin yan, kagat lang ng lamok. Kinalkal, ginawang gangrene. Bakit? Para yung inaasahan nilang mawala na sa isip ng tao, manawa, mapagod, hindi na makialam. But please, mga kababayan, magkaisa tayo this time. We are not hindi tayo nananawagang magkagulo. Just like Tatay Digong, kaya pinabayaan niya. Alam mo ba, yun nangyari kay Tatay Digong, I think talaga, ang galing niya. Kasi sabi, sinacrifice niya yung sarili niya, ngayon naglalabasan yung totoo. Oo. Pero again, kasi nga maganda yung mensahe niya, find your purpose. Kasi siya, ginawa na niya yung in fact, nagsakripisyo na nga siya ng buhay niya doon, hindi ba? The one thing na pinakaayaw niya is foreign dominance. Lalong-lalo na to, physical, sa kanya. How much more, yung dapat nating gampanan para ipatuloy yung kanyang legasiya. At isa pa, ang nakikita ko dito, alam niya yung mangyayari. Again, for your information, ladies and gentlemen, just like BP Sara, the father, the former President Duterte, is also a lawyer. So alam niya from day one, pagpasok pa lang niya, may violate na kaagad. Nakakakala ng tao, siya, walang niyang tao, makasalanan, yung iba. Pero ngayon, habang lumalabas na yung katotohanan, lumalakad ang panahon, yung iba, ay, ganun pala. Oo nga. Bakit? May example ka last episode natin eh. May isang presidente from what country? President ba siya or somebody that very popular na ginawan din ng INC ng ganon pero pinabalik. Can you please para sa understanding nila what happened that lang yung isang wanted ng ICC. Yung isang wanted ng Yes, ICC please. na nahuli sa Italy, no? Pero pagkatapos ma-serve yung warrant of arrest, pinakawalan siya ng Italian government. Ano ang dahilan? Kasi sabi daw ng Ministry of Justice nila or yung equivalent ng DOJ natin, hindi ho makatarungan na siya ay ikulong, arestuhin doon mismo at i-turn over sa ICC. Bakit? Number one, kasi daw po hindi dumaan sa korte ng Italia yung warrant of arrest na yon galing Check sa yan, ICC. Check. Ganun. Sige. Pangalawa, hindi daw siya. Sasabihin mo, Oh. sasabihin ko sa iyo. Sige. Hindi dumaan sa korte. Sa korte. Para ng hindi turn Italia. ng Italia. Italian siya, di ba? Oo. Check. Pero Kay Duterte. tiga Middle East yung hinahanap, tiga Libya. Pero dahil nanonood siya ng soccer sa Italy, Doon agad. doon siya hinuli. Pero pinakawalan nga siya ng Italian government. Okay. At sinabi nga na, number one, sabi nung pinaka-DOJ nila, hindi yan dumaan sa aming korte para masuri kung authentic ba yan, yung warrant of arrest na yan. Pangalawa, hindi yan nakatranslate sa Italian language. Oo. Okay. Inapila pa rin yan, pati yung Court of Appeals sa Italy. Inuphold yung DOJ nila. Tapos ng 3 araw. Lipad. Pero ito, after 3 days, pinabalik. Tama? Pinalik na doon sa bansa niya. Pero yung bansa niya is a member of ICC. Yung Italy. Yung Italy. Italy is a member. Oo. Is a member. So, ngayon, ang sabi ng ICC, oy, Italy, magpaliwanag ka dito sa mga miyembro namin, ba't ka nang ginawa mo? But, kung susuriin mo, ganun din naman talaga yung hinahanap natin, hindi ba? Yun. Ng ICC sa ating mga korte. Kaya nga sabi ko mga kababayan, libre ang magtanong. Kasi pag hindi tayo nagtanong, akala natin yung hindi totoo. Tapos, if yung mga ganyang pangyayari nagawa nila sa isang taong popular, may pwesto, may autoridad, how much more tayong mga simpleng mamamayang Pilipino, it will happen to us 100 times. I guess yung yung point doon na pinakita ni Pierre RD is kung consistent bang ina-apply ng ICC ang kanilang rules. In the same manner, consistent bang ina-apply ng ating House of Representatives
etong mga ginagawa nilang pagdinig, lalo na galing tayo doon sa naging impeachment proceedings ng yumaong Justice Renato Corona. And, by the way, is we are commemorating yung death anniversary niya today, no? Sana po yun yung mga pangaral na binigay sa atin ni Tatay Digong, maging mapagmatsyag, maging mulat at huwag matakot na tawagin ang atensyon ng mga nasa gobyerno kung mali na ang kanilang mga ginagawa. Nasa tingin natin, no, Kapenny, no, insofar as we're concerned, tila hindi na tama ang ginawa ng Justice Committee ngayon, lalong-lalo na yung mga naging pagtawag nila doon, pati doon, pinaka-importante sa akin na tingin kong kamalian ay nung pinatawag nila, no, ang BIR at pinaproduce yung tax returns ni VP Sara. Alam mo, ang importante lang naman sa ating mga kababayan ngayon, marinig yung katotohanan at malaman nila at maintindihan yung tama pong proseso. Wala naman problema kahit magsalita yung mga kinatawan ng House to show yung talagang real score ng mga nangyayari sa mga bawat nakakasuhan. Kaya lang hindi naman dapat tumating sa punto na parang iginapos mo, walang kalaban-laban, tapos winibisikan mo ng paulit-ulit ng tubig kasama yung mga kung ano-anong gamit na makikita mo. Parang gano'n na naging dating. Pero kasi Penny, hindi ba, number one, sinabi nila sufficient informed na yung complaints. Sinabi nila, ibig sabihin, so verified yung reklamong yan, yung kung sino man yung nagreklamo, humalap yan sa notaryo publiko para patotohanan na sila talaga ang gumawa ng reklamo at gumawa ng salaysay. Pangalawa, sinabi nila sufficient in substance. Kung baga, bawat aligasyon doon ay sufficiente na at may tamang bigat para sabihin na meron na siyang probable cause, no, doon sa mga pinaparatang kay VP. Tapos sinabi pa nila may sufficiency in grounds. Kumbaga kumpletos ricados na. So ito nangyayaring clarificatory hearing, kung pwede na namang hindi na sa totoo lang ituloy dapat diniretso na nila sa plenaryo. Kung talagang yung mga sponsors nitong yung nag-sponsor nitong reklamo ay talagang naniniwala na merong sufisyenteng ebidensya. Pero tila lumawak yung mga katanungan para maglakap ng dagdag na ebidensya. At yun po, no, yung mga nakikita nating nangyari, lalong-lalo na nung nakaraang hearing. Alam mo, sa totoo lang, mga kasama, yung mga nandirito, no, gusto kong kunin po yung opinion ninyo. Kasi napansin ko kanina while waiting for yung ating yung opening, nakita ko po na kayo po ay nakamonitor sa live po. So, I want to ask you, ano po ba, bakit kayo laging nakatutok bilang simpleng tao? Bakit nyo tinututukan ito? Not just for the content, no? Not just for the content. And at the same time, ang tanong ko, bakit kayo nakatutok din sa amin? Ano ba ang talagang adikain ninyo? Anyone? Yes, ma'am? Sa mga nag-a-acting, para meron po kami isasagot, just in case na namin po masalasa. Meron kami ililipat kung sa mga hindi naman natin sinasabing kumakalaban. Yung mga nakikita natin, lalo na nasa pagsada kami, may mga simpleng pati na nandun kami sa rally, meron biglang papasok na hindi naman talaga natin sinusuport sa mga debate. So yun yung tinatawag po namin. Kaya meron kami na isasagot sa kanila. Yun po yung staff. Siguro, no, hindi naman ako, thank you very much for being yung ganyang laging may malasakit, no. Ang gusto ko lamang pong malaman, ma'am, sa lahat, na, yes, I know that para may masagot kayo, pero to yourself, bakit niyo ginagawa to? Yes. Ginagawa ko to para sa bayan. At para makita po na ang nangyayari ngayon,
pinapalaganap ang hindi tama, panlilinlang. So, nakakatakot dahil Vice President, pangalawang pangulo na siya ng bansa. Ganun lang nila yurakan ng pagkatao. Paano kami nasalaylayan? Sa pitik na lang. So, ang katotohanan po dapat po mailabas at lihat sa lahat ng mamamayan ng bansa. Dahil bilang Pilipino, kami pong biyak-biyak nasa pinagkagawa nila. Dahil alam namin kung ano ang tama. So, yun po kami gumagawa din ng sarili namin magagampanan bilang mamamayan ng bayan. Kasi idolo namin si Tatay Digong at nagawa na niya ang parting niya bilang Pilipino at kami din gagawin din namin kung ano ang maitulong namin para sa bayan. Yan po. Maraming salamat, ate. Kuya, meron po kayong tamaas po kayo ng kamay kanina. Panahon po kasi ni Tatay Digong, bago pa lang, matagal na yung napatunayan na yung serbisyo niya sa tao nasa puso. So doon pa lang po, bago siya umupo, kami po ay nagsimulang magmalasakit din. Doon lang namin nakita yung kaya pala nating baguhin. Kahit sa anong paraan, kahit konti lang. Magpaligaya ka na isang tao araw-araw. Magandang halimbawa na po yun. Salamat po, Kuya. Alam niyo, kanina nabanggit po ni Attorney Yvette na isa sa nilatag nila at pinag-usapan po sa House, yung pong constitutional process, kung ito ba ay parte. At yung i-determine nila yung mga probable cause para po sa impeachment. Pero, sabi niya, importante rin tatandaan na habang hinahanap natin yung accountability, dapat daw po hindi natin nalalampasan yung due process at yung pong mga legal safeguards kasi doon daw po nakasalala yung mga kredibilidad ng buong proseso. Kasi yung proseso nila, marami po silang binanggit at sinamang mga iba't ibang mga departamento ng gobyerno at yun po yung kanilang ginawang witness. Binabalangkas nila lahat at dumating sa puntong pati yung usapin ng pagiging pribado ay talagang gusto nilang hindi na sundin. Pero ang sinabi ngayon, narinig ko nga, ulitin ko Yvette, sinabi dito, bakit 'di ba ang role ng AMLAC ay protektahan ang depositor, hindi pagtakpan. Bakit ganun yung terminong ginagamit, no? Pero attorney, you can sit down, Kuya. Thank you very much. Attorney, gusto ko sagutin mo to because coming from you, no, yung credibility is very important sa atin mga manonood at mga kasama. Attorney, kung may involvement na ukol sa Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, hindi ba ibig sabihin may mabigat silang ebidensya? Hindi kaagad mo masasabi no na meron na kaagad mabigat na ebidensya. Kailangan talagang suruin. Usual yun no, nadinig natin, hindi ba, nung sa hearing. Sinasabi ng suspicious transactions ay mapapaloob sa mga dapat imbestigahan ng Anti-Money Laundering Council. So, suspicious transactions, hahanapan mo pa yan ng masusing ebidensya. Doon sa nangyari sa House Committee hearing, isang araw lang naman sila nag-testify, correct? Tapos, so, ang daming transaksyon. Kayo ba, pag kayo pinaratangan ng ganyan, ibig sabihin ba, guilty na kayo? Hindi, masusi. Hindi yan basta't nag-clarificatory hearing ka na, ano na yan? Meron ng mabigat na ebidensya. No. From the word of clarification. No. Clarification. Ika-clarify mo na. No, the thing is, yung isang araw na yon at hindi lang naman na siya yung resource person, no, yung tiga-AMLAC, masasabi mo na ba na dun sa mga pinaparatang kay VP, bawat transaksyon na yon may ebidensya na ng guilt? Suspicious pa nga lang So, grabe. Hindi mo kung sa korte nga, hindi ba? Hindi naman kaagad-agad mahuhusgahan ka na guilt na yan, na may na yan, na ginawa mo na yan. Kaya
To me, hindi ho yan indication ng guilt. Bagkos, mas dapat nga pairanin yung masusing pag-iimbestiga bago nila husgahan kung may probable cause. Ito, probable cause pa lang, hindi ba? Yung sa dami ng, in fact, nagkakagulo na nga sila doon pa lang sa issue ng anong ibig sabihin ng transactions, correct? Pinalalabas nila billion transaction. Pero ang dami na rin nag-explain, hindi ibig sabihin billion ng transaction, yan din yung halaga ng pera mo. At yun, kung yan, hindi rin nga nang ibig sabihin na dapat yan ang lalabas sa salin mo. Kasi nga transactions, and we thank, no? Kahit wala na siya dito, we thank the sacrifice of Justice Corona for bringing this out. Hindi ba si Heidi Mendoza ang nag-testify? Ang daming transaksyon niya ni Renato Corona. Milyon-milyon. Pero makikita, hindi yan makikita sa kanyang salin. O hindi ba kinonvict siya ng Senado? That is the parallelism that's happening right now. Kaya, yung mga nabanggit mo ka, Penny, dahil nga meron ng naimbitahan na yung AMLAC, naimbitahan na yung BIR, tila may indikasyon na ng guilt, hindi po talaga, no? Hindi ho talaga po pwedeng ganun. Ay nako, sa totoo lang pakinggan natin, ulit-ulitin natin sa ating mga kasamahan. No? Sabi ni attorney, ang AMLAC daw identifies, for example, ang AMLAC kasi tama sila is to protect yung mga, kung anong meron yung depositor. Yun, to protect. Pero ang masakit doon, sinabihan nila kanina, sa live nila, sa anong tawag doon? Investigate. Yung clarificatory hearing nila. Oh. Makalagay doon, yung word na hindi ko matanggap talaga, na parang hindi pumoprotekta. Bakit sila, they have the free will or freedom to say anything without reservation? Kasi po may parliamentary immunity sila. Kaya No, they can malakas ang say whatever they want as long as nandun sila sa sa house. Tama po yung Penny. Kaya malakas ang loob nila, and kaya nga importante na pinipili ninyo kung sino ang mga representante ninyo. Lalo po na nakikita nyo kung paano sila gampanan. Paano nila gampanan ang kanilang papel diyan sa mga sinasabing komite. Pero they cannot, hindi ba sila pwedeng makondena as very abusive sa kanilang autoridad? Kasi alam niyo, sa totoo lang, isang masakit, balikan ninyo mag-YouTube kayo, balikan ninyo yung istorya ni Justice Corona. Justice Corona. Tapos nang namatay na siya, doon nalaman, wala pala siyang kasalanan. Yun ang masakit. Tapos yung ginagawa nilang talagang pinagtutulong-tulungan, pag nakita mo sila sa television, kala mo totoong-totoo. Di ba? Yung pa lang yata kanina, di ba Penny, yung opening statement ni Congresswoman Luistro, no? Sinamarize niya, no, lahat ng mga sinabing nabunyag dun sa nakaraang hearing. Pati na rin pinupuri niya na finally daw na vindicate si dating Senador Trillanes kasi 10 taon na daw niya, no? Gustong ilabas ang katotohanan. Pero nung nag-hearing kay Senator Trillanes, tinanong, saan galing yan? Yung mga yung mga sinasabi mong mga bank transaction, sabi niya, binigay lang mo sa akin ito. 10 years mong tinutugis ang mga Duterte hanggang ngayon, second-hand information pa rin ang produce ni Senator Trillanes, and yet, kinikilingan na kaagad. Kinikilala at pinakikinggan nila at pilit nilang ipinamumuka sa taong bayan na ito ang katotohanan. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, kahit napapanood nyo, binibigyan ng oras at ginagastusan ng ating pong gobyerno na nanggagaling sa ating pong mga binabayad na tax, yung kanilang mga ginagawa. Hindi ko po sila hinuhusgahan. Kasi kahit hindi nyo na po gawin nyo, makikita nyo po yung diferensya. At hindi po ito talaga balanse. So I believe that what's happening to our country now is a big example of, bending the law. Bending the law talaga, no? Dahil mabanggit ko nga dyan, Penny, nung inimbita yung sa BIR, no? Yung mga BIR representatives at pinaproduce pa yung
di umano'y mga tax returns ni VP Sara, no? Ito ay nakalagay sa isang container at sinelyuhan ng mabuti. Masasabi mong bending dalo kasi prinuduce nila yung subpoena para ipatawag yung mga dokumentong yon. Pero mamaya, tatalakayin natin kung bakit sa punto ko, illegal yung nangyaring yon. Yes, attorney, thank you very much. Talagang, alam mo, kasuspe-suspecha talaga yung mga nangyayari sa ating bansa. Kasi, parang yung mga pinaasahan natin na maglalatag ng katotohanan at para luminaw yung mga issues, punto por punto, na magbibigay sa atin talaga ng sapat na impormasyon. Nagbe-bend ng law. Medyo, alam mo, tuwing nagkakaroon ng rally dyan sa Supreme Court, tinitignan ko yung, statue ng Supreme Court na may timbangan. Lady Justice. Yeah, talagang tinitingnan ko. Gumaganong-ganon ako. Parang medyo mabigat na sa may bandang kaliwa. Nakaganon eh. Kaya alam mo, sometimes pagka nagpunta tayo doon, di ba minsan may isang pagtitipon that we need to show our support. Check niyo po. I-check niyo. Ngayon kung pantay yun, sabihin niyo, pantay pa naman, bakit ganyan ang nangyayari sa atin? Di ba? Alam niyo, ang AMLAC ay dapat na moprotekta. Tama. Pero yung salita nila, palakpakan natin pong panauhin. At syempre, naputol na ang ating usapan. Papakilala kita, Freddy. Hello. Namisa ko. Nangdahang ko kayo. Alam nyo, today, we're waiting kasi galing siya, alam nyo na kung saan ang galing. Mainit na usapin ngayon ang mga pagdinig sa House of Representatives Justice Committee. Mga kababayan, lalo na po sa usapin ng paglahok ng Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue. At ang mga kasong isinampa kaugnay nito ay talagang nakakagulat. Kasama natin ngayon si Attorney Neil Abayon, spokesperson po ni Attorney Maneses or Man Scarpio, asawa po ng atin pong Vice President Sara Duterte. Andito po siya sa ating harapan ngayong araw at kasama natin sa ating kapihan sa PDP Live Podcast upang ipaliwanag ang legal na batayan ng kanilang mga aksyon laban sa mga opisyales ng AMLAC at ilang miyembro ng House Committee on Justice. Attorney Neil, daghang salamat po at kilala po kayo bilang Attorney Neil, isang litigation lawyer, legal content creator, blogger, at dating legislator mula po sa Northern Samar. Siya ay nagsilbing representante ng Aangat Tayo Party List noong 17th Congress. Mula 2015 to 2019, aktibo rin po siya bilang legal educator at content creator sa social media kung saan meron po siyang 800,000 followers across YouTube, TikTok at Facebook. Bukod sa abogasya, si Attorney Neil ay isang registered nurse. Attorney Abayon, welcome po at maraming salamat sa oras. Please, I'll give you the floor. Okay, so first and foremost, it is my honor and privilege to be of service on behalf of Attorney Man Scarpio and to be part of this, ano po ba ito ma'am, kapihan lang tayo? Malakayan. So salamat po for the invitation and I am very excited to discuss our legal position and to clarify some matters regarding the cases filed po ni Attorney Mans. Attorney? Attorney, tingin Yes. ko, after today na nag-appear sa atin si Attorney Neil, yung 800 niya, matadagdagan ng 200,000. Sa totoo lang, magiging million po yan mamaya. Hindi po to promise, it will happen. Attorney Abayon, in simple term po, sir, ano po yung pinaka-core issue ng mga kasong isinampa ninyo po laban sa ilang miyembro ng House Justice Committee at ilang government agencies? So the case filed, ito kailangan ko po i-emphasize kasi based on all the questions I received yesterday from different media outlets, mukhang may misconception po sa public. So ang tandaan po natin dito, unang-una, this is a criminal case po yung final namin. So when you say criminal case, ang issue lang po talaga dyan,
whether or not may nilabag ba or may ginawa kayong something illegal. Tapos kung meron po yung liability. Ganun lang po yun. Kasi yung tinatanong sa akin paulit-ulit kahapon is, pang-distract lang daw to, will this affect the impeachment proceedings? Wala po tong correlation doon. This is not a TRO case, an injunction case, but simply a criminal case para yung mga taong nag-violate doon sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law po natin, and the Data Privacy Act ay mapanagot as to the penal provisions of those laws. Yun lang po yung pinaka-final po talaga namin. Attorney, hindi ko alam kung dapat kong tanungin kasi minsan pagdating sa usaping korte, parang hindi natin pwedeng pangunahan yung mga aksyon na gagawin niya, baka ma-preempt. But I want to ask you, pero nasa inyo po yun kung sasagutin niyo o hindi, ano po ang pinakamalakas ninyong legal basis sa pagsasabing may paglabag po sa Anti-Money Laundering Act or Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, Attorney? Okay, so kung tingnan po natin yung Anti-Money Laundering Act as amended, Section 8A to be specific, very straightforward naman po yung term at provision ng batas na yun. Nakalagay doon, they cannot disclose, shall not disclose in any manner any information they received, yung AMLAC and its secretariat, even after they leave their office. And then if you read the entire RA 9160 as amended, wala na pong exceptions na pinrovide doon. So, yung position namin, it is absolute, yung confidentiality. At hindi po naman pwede natin ma-blame si Attorney Mans if he is enforcing that right. Kasi tandaan po natin, hindi po kami yung gumawa ng batas, mga congressmen po. Diba? So, kung binigay yun ng congressman sa amin yung right na yun to enforce that, yun yung ginagawa ngayon ni Attorney Mans. He is enforcing that right that was given to him by no less than the Congress people po natin. Yes, Attorney. 2021 amendment lang po yan. And idagdag ko lang din, ma'am, even in the Section 16 din po nun, may provision din that states the AMLAC records cannot be used for political purposes. Yes. So, yun. Sa inyong pananaw, Attorney, may limitasyon po ba ang kapangyarihan ng House of Representatives Justice Committee sa pagkuha at mga paglabas ng mga financial information? Attorney, kung meron po, saan po ito nagtatapos? So, ito po, i-discuss ko yung pinaka-foundation and fundamental basis po nitong Anti-Money Laundering Act natin and other confidential laws natin. Kasi baka po iniisip nyo, ano lang yan, ordinaryong batas lang naman yan, therefore lamang yung right to accountability provision, Article 11 of the Constitution. So, hindi po yun ganun kasimple because we have to remember the right to privacy natin emanates from the Constitution din directly, which is under the Bill of Rights po natin yan. So kung ganyan po ang nagbabanggaan ngayon, Bill of Rights natin versus accountability of public officers, di ba sabi po ng Supreme Court dun sa most recent impeachment case nila, Duterte versus HOR 2025, na the Bill of Rights, the right to due process, applies in all stages of the impeachment process. Diba? So they cannot simply invoke or sabihin, hindi po nila dapat sabihin na because this is our power to initiate, therefore we can do whatever we want. Hindi po ganun, ma'am. Kasi di ba, we have to remember, there is a legal principle tinatawag. In-emphasize din po to ng Supreme Court. Dun sa final note nila, ng Duterte versus HOR case, sa pinakadulo, sabi nila, there is a rule of just law. There is a right way to do the right thing at the right time. Yun po yung binabalance talaga. Hindi pwede yung magtago lang tayo sa accountability of public officers sa provision kasi nandyan din po yung Bill of Rights. And then if we go to the basics of our constitutional law, kung tingnan po ninyo yung structure ng paggawa ng constitution natin, nakasunod-sunod po yan preamble, national territory, declaration of state policies, and then Bill of Rights. So, bakit siya nilagay sa Article 3? Diba? That means, talagang may importance po yan. Diba? So, yun yung kailangan i-balance. Hindi po pwede, in very simple terms, hindi pwede sabihin lang na we can do whatever we want because we are performing our impeachment function. We still have to preserve and protect the rights of the people. Okay, Attorney. Sa usaping particular din po, sa usaping Anti-Money Laundering Council, Attorney, saan po ninyo nakikitang nagkakaroon ng posibleng paglabag? Sa proseso po ba? Sa disclosure? O sa paggamit po ng mga impormasyon? Disclosure and the use of the information. Kasi since they disclosed it, that is already a form of using the information. So that is a clear liability under Section 8A.
And in the amendment, the most recent amendment of RA 9160, nilagay po nila dun may penalty pag i-violate mo yung Section 8A. Opo, attorney. It is very specific po in batas. Napakaganda, no? Nagiging malinaw na sa atin lahat kung ano-ano yung mga paglabag o posibleng nailabag nila. Marami po nagsasabi, attorney, na kailangan po natin or kailangan ng full transparency para po, syempre, sa accountability. Paano po ninyo sasagutin ang argumento na ang pagprotekta sa bank secrecy at data privacy ay maaaring maging hadlang sa paghahanap ng katotohanan? Attorney? So, doon lang po tayo, babalik tayo sa rule of just law, diba? Right way to do the right thing at the right time. So, again, in very simple terms, the right to accountability needs to be balanced with the Bill of Rights. Hindi nga pwede na sabihin lang nila, we are initiating the impeachment complaint, therefore, we can do what... Hindi po ganun exactly sinasabi nila, but I am just simplifying it para maintindihan po talaga. Para kasing ganun nangyayari They want to do something, they will vote on it, tapos approve. So, we have to remind them that we have the Bill of Rights and that the right to accountability is not the right to politically persecute. Yes. Accountability yung issue natin dito. Lahat pa lang naman po, these are all allegations pa lang. Yet, yun, nadi-disclose na in public, tapos walang right to cross-examine, to confront the evidence and the witness. So yun po yung dilemma dito. Dire-diretso na tayo, attorney. Alam ko, humihingal pa kayo, pero alam mo, sa taong naninindigan sa tama at hindi nagsisinungaling, kahit na alog-alogin mo, iisa lang magiging sagot. Yun totoo at tama para sa tao. Diretso na po ito, attorney. May nagsasabi na ang mga kasong ito ay paraan lamang para kontrahin o pahinain ang impeachment proceedings. Ano po ang malinaw ninyong sagot dito? So we'll just go back to the basics of criminal procedure, criminal prosecution. The issue is whether or not may nilabag ba kayong batas. Yun lang naman po yun This does not touch on the impeachment kasi sila po yung nag-disclose. Sila yung may ginawang something illegal. So ini-enforce lang po yun ni Attorney Mans. This is like what I stated earlier, hindi po to injunction or TRO. Wala pong ganong objective para pigilan yung impeachment. Ang sa amin lang, ang issue po talaga, whether or not may nilabag ka ba under the Anti-Money Laundering Act. If yes, then you should be held liable. Yes, thank you very much. But for our second segment para kay attorney, I'll give the floor to our attorney, Yvette Contacto. Thank you very much, attorney. Thank you, Penny. Thank you, Ms. Panyano, you mentioned na there is of course the concern ng right to cross-examine, yung mga nag-appear during the clarificatory hearing that is obviously deprived of Attorney Mans Carpio. Would you want to further elaborate on this para mas maintindihan ng mga bloggers natin at saka nakikinig? Why is this important, especially in the light that Attorney Mans Carpio is a private individual? So una po, pinaka-basic, Attorney Mans is actually not a party respondent to the impeachment case. Diba? So he has nothing to explain or to respond. Wala po siyang duty currently kasi hindi po siya parte ng kaso. Lumabas lang yung record sa ngayon para siyang collateral damage in the simplest way I can explain it. So, yung right to cross-examine as to the question po ni Attorney Yvette, eto mag-legal discussion na lang tayo. Yung right to cross-examine is very important po sa isang party to a case because we have the right, number one, to be presumed innocent, diba? So, since that is a constitutional right po natin, kailangan niya ma-confront lahat ng nag-a-allege sa kanya and of course the genuineness of the documents. And the way structured po yung House of Representatives, yung impeachment proceedings nila, yung rules, wala pong nakalagay doon specifically about the right to cross-examine or confront yung mga respondents. So in other words, it will be discretionary or dependent on the members of the House kung whether or not papayagan ba nila. Diba? So pag ganong situation, makikita nyo, there is really room for abuse. Correct. Kasi you are at the mercy po kung ano yung gusto nilang gawin or ipapayagan nilang ipagawa sa'yo. And then, bringing that to the fore right now, yun yung issue kung bakit nagkaroon ngayon ng kaso, ng pag-file ng kaso ni Attorney Carpio. Hindi po ma'am, hindi yun yung purpose. Yung sa amin lang talaga, whether or not may ginawa ba silang illegal, we are of the position they violated the Anti-Money Laundering Act, therefore they should be held liable under the penal provisions of that. Sa impeachment process, ma'am, wala kaming pakialam talaga. Actually, kasi kung gusto nila, pwede naman i-TRO, injunction. Oo. So, pero insofar as you're concerned, sir,
yung nangyari po na paglabas ng mga bank records po, no? Mm. Nadawit ho ba dito? Kasama rin po ba dito si Attorney Mans, pati yung mga ITR, pati may mga ano po ba? Yung ITR po, yun yung dinidiscuss ngayon, if I'm not mistaken, sa current impeachment hearing as we're having this panel discussion. Okay. So yung una-una po i-emphasize ko, emphasize ko lang din po pala, yung AMLAC records, we have not officially received an official copy. So yung meron lang kami ngayon is from the YouTube account ng House of Representatives. Okay. So hindi pa na-notify properly talaga si Attorney Mans regarding that. And yung na-divulge doon na talagang naapektuhan si Attorney Mans kasi the way AMLAC presented it, it appears to be the financial transaction records daw ni Attorney Mans Carpio, tapos may mga na-disclose doon na names of certain clients. And as you all know, di ba si Attorney Mans Carpio is a very private person. All throughout, si VP naman was elected public officer, pero si Attorney Mans did his best and took efforts talaga to maintain his privacy. So therefore, you cannot just classify him agad as a public figure kasi he worked hard to maintain that privacy aspect po eh. So hindi dapat siya basta-basta na lang dinadamay. Okay. How do you find po yung yung concern dito no sa pagpatawag ng mga ITRs? Sa mag-asawa po ba 'yon na Yes. pinahingi ng ng house o kay VP lang po? Sa mag-asawa. I see. And walang kaalam-alam Plus dito. the businesses that they allegedly have business interests. And when these were these were subpoenaed, walang kaalam-alam si Attorney Mans na pati 'yon ipapatawag or Kung ipapaproduce. ano lang po yung records na nasa YouTube sa transcript of records nila ng House of Representatives, yun yung aware kami. And therefore you find this as a violation also of his right? Yes, because again, he's a private individual and in yung current kasi sinasabi, since he is married, therefore he is open to public consumption. Pero yun nga po, he took efforts po all throughout for many years to maintain his privacy. Therefore, hindi siya pwede automatically consider as a public figure na pwede na lang yun nga, for public consumption. Would you want to comment also na yung transactions ay yung mga documents pertains to transactions that go all the way to 2006 Yes. allegedly, and during that time hindi pa ho sila kasal, tama po, ni VP. Yes. Would you want to comment on that also, yung extent yung lawak ng panahon kung saan pinakuha nila yung mga documents? So, una, yung kailangan natin ma-take note dyan, in impeachment process, the case must be based on for the actions during the impeachable term, for the term of the impeachable officer. So, yung 2006, sobrang layo pa po nun. So, yung question dyan, bakit nila inabot ganun? Wala namang correlation na yun sa actions niya as an impeachable officer ni VP, Sara. So, yan lang po. I think the Filipino people naman po can have a reasonable conclusion as to why. This is just on your personal note. Would you say this is selective justice? On a personal note, you're not speaking right now as the spokesperson of Sa vlogger, ma'am. as a blogger, as a lawyer. Selective justice. So if we look at the way they applied it sa impeachment process po kay President Bongbong, one of the reasons why they dismissed that is because madami daw issues na pending pa, wala pang final resolution, like yung mga sa Supreme Court cases na pending. So if we just base it on that alone, kung tingnan niyo po yung impeachment complaint against the Vice President, may mga certain issues din na pending pa dun Wala pang finality. Correct. So, and then kung tatandaan din po natin, lahat ng allegations ngayon ay wala pang ang conclusion. Sa COA, si VP sila has the right to appeal to the Supreme Court. Correct. And then, nabalitaan naman po siguro ninyo, di ba, na mag-i-issue daw po ng letters of authority, LOA, yung BIR kagabi. Correct. Although press release pa lang po yun. So, letter of authority, that's very preliminary pa lang po in the determination of tax cases. So, nandito pa sila sa step 1, pero may mga, insinuations of certain wrongdoings. Again, constitutional presumption, our right to be presumed innocent constitutionally yung pinakadapat unang tandaan dyan.
Okay, Kapenny? Hindi, gusto ko lang susugan din kay Attorney. Tuloy mo kang handang-handa si Attorney. Tuloy-tuloy yung tanong namin. Tuloy-tuloy din yung sagot. Ma'am eh. Oh, Na-monitor ko po yung VP impeachment from 2025. Kasi I personally, I am very passionate about constitutional law. yes, that's great. Impeachment touches on constitutional. Attorney, Kapenny, tanong ko lang muna. May personal comment. Okay po. Alam niyo po kung bakit may passion si Attorney Neil diyan sa constitutional law. Apparently ho, isa sa mataas na grado niya nung pagpasa niya sa bar ay ang constitution. And then it's very interesting kasi nga katulad nun lalong-lalo na yung rights nating mga tao involved kasi yan eh. Kung baga sa doktor, 'di ba? Ginagamot yung sakit ng katawan, yung Bill of Rights kasi yun yung sa mga karapatan natin, yung hindi mo man siya nakikita, mararamdaman mo siya. Kaya ganun ka-passionate si Attorney Neil. Yes. Sinabi ni Attorney kanina, it's an eye-opener to all of us. Ang sabi niya, ang mga tao daw, kailangan hanggat hindi mo napapatunayan at nailalatag yung mga kung ano man posibleng magpapalakas para sa pagpapakilala sa taong yun, hindi pa yan guilty. Inosente pa rin yan. Kanina nanonood ako, akala mo talaga totoong-totoo na yung kinakaso. Pagkatapos, ang pangit pa, Attorney, what can you say about yung parang exaggerating lahat ng moves at movements para to show sa mga tao na may na-violate talaga si VP Sara. Number one, yung habang nagsasalita sila, galit na. Wala na yung pagiging restrained. For me, it's very unbecoming para sa isang taong nakapwesto sa Kongreso na pinaniniwalaan ng lahat ng Pilipino. Tapos habang nagsasalita sila ng kung ano-anong mga salita na pinakikita at sinuzoom nila yung upuan po ni VP Sara. Showing that parang ang pinalalabas nila sa mga tao na nakikinig at nag-update na tingnan mo, parang guilty to kasi hindi nga makapakita. Kasi kung wala siyang kasalanan, dapat pumunta siya. Ang sa amin lang, Attorney, correct me if I'm wrong, Attorney, parang salita mo. Correct me if I'm wrong. Di ba? Attorney, correct me if I'm wrong po. Kasi sa nakikita namin, kaming mga simpleng mamamayang Pilipino na lumalaban ng patas sa araw-araw, bakit po ganon? Ano po ba yung mga nalalabag nila dito at naaabuso? Bakit hindi pa man napapatunayan na siya'y may sala para akala mo? Yun na po ang lalabas na magiging desisyon ng pangkalahatan. So answer lang naman personal capacity ko Opo. as a bilang, taxpayer, Filipino citizen, Opo. and as a political observant, and as a public interest legal educator. yes. Okay? So, politics. Yes. Yun yung very straightforward answer dyan. So, dito natin makikita yung sui generis nature of the impeachment process. Being quasi-political, quasi-legal. So, they're most likely trying to get public sympathy. Kasi Yes. they are the prosecutors. And dagdagan ko lang, ma'am, yung comment ninyo para mas maintindihan niyo po talaga yung preliminary investigation. I say quote-unquote kasi that's from their own words Yeah. ng House of Representatives. So when you say preliminary investigation, di ba sila po, lagi nilang sinasabi yon. In my very first participation in an actual case po sa PI, yung investigating prosecutor po sinabi sa akin directly na, Attorney, kahit kayo po nagreklamo, hindi mo ko kakampi. Sinabi niya sa respondent, kahit ikaw yung kinasuhan, hindi rin kita kakampi. Ang purpose ko lang dito is to establish probable cause pa po ng time nun, hindi pa reasonable certainty for conviction. So ang purpose lang daw niya is tingnan kung may probable cause pa based on our statements. Pero hindi siya kakampi of the complainant or the respondent. So ngayon, if we apply it to the House of Representatives, they themselves describe their process as an preliminary investigation, pero yung action sila nawala ng impartiality. Kasi they are not prosecutors pa po eh. They are simply establishing probable cause. So yan yung another issue na gusto ko Yun pala ang dapat nating maunawaan lahat, mga kababayan, mga talagang sumusubaybay sa Kapihan sa PDP Live Podcast. Yung mga naririnig ninyo, hindi yun eh. Kasi dapat
Katulad ng sinabi ni attorney, pakikinggan mo lang yung both side. Tapos hihimay-himayin mo yun hanggang sa lumabas kung ano yung mas matibay na ebidensya para sa taong kinokondena at ano din ang matibay na ebidensya para sa nangongondena. Tama? Attorney? Tama po. Alam niyo mga kababayan, hindi tayo pinanganak kahapon. Para magkaroon po tayo ng guide sa mga nangyayari at nagaganap. Tama yung sinabi niya. At binase niya yung sarili niya at nilinya bilang simpleng mamayang Pilipino at taxpayer. Alam niyo, kung ako sa inyo, balikan natin, balik tanaw tayo sa ginawa nila at nangyari doon po kay Justice Corona. Ulit-ulitin lang natin. Attorney Yvette, susugan mo naman ako kasi para talaga sayang nandito na si attorney. Actually, Attorney Neil, yung gusto kong humingi ng iyong reaction kasi yung pambungad kanina ni Congresswoman Luistro is this. Figures do not lie. Ang lakas-lakas pa naman ng boses niya na ine-emphasize niya yon. Ilang bilyong transaksyon, ilang milyon na halaga ng pera na hindi naka-report. Tila may conclusion na. Pero when she said figures do not lie, would you want to please comment on that specific remark ng ating kongresista? So, she should be reminded, figures do not lie. Tapos, dapat may allegedly yun. Kasi hindi pa naman established yun. Those are all allegations pa lang. We have not even received the AMLAC report. Di ba? Hindi pa. So, the right to due process pa lang, may issues na agad. We have not been properly notified. So, yan lang po. That's her opinion. So, with due respect to Congresswoman Luistro, may free speech naman po tayo eh. Oo. So in other words po, yung pag-testify ho ng AMLAC, wala pa silang report, conclusive report or any kind of report, basta they were just asked to testify. Well, they submitted a report that appears to be kay Attorney Mans nga, pero we have not fully verified it, reviewed it. So hindi kami maka-give ng proper comment kasi yun pa lang yung basihan namin, YouTube account lang nila eh. Yung sa live stream po ng House of Representatives. Balikan ko po yung sinabi ni Penny that it seems every time the name of VP Sara is mentioned, the camera would focus on the seat where she's supposed to take, no? What is there any reason why she's invited? Kung hindi rin naman pala siya makakapag-cross-examine? So I'll go back to my public interest legal educator person. Okay. So, yun nga po, it's mainly politics, tapos trying to get public support na si VP, despite the invitation, she is not participating. Kasi in the last case kasi Duterte versus HOR, main issue was due process. So ngayon, they are emphasizing na they are complying with due process daw. So yun. Sinasabi ko lang daw kasi may pending cases din po yan. So doon na yan sa court clearly ma-establish kung tama ba yung pag-comply nila or mali pa rin. Attorney, do you think after VP was given her the complaint, and then her lawyers prepared the answer ad cautelam, even without this clarificatory hearing, na satisfy na ba yung requirement ng due process? If you're asking for my legal opinion. Yes, Ang tingin ko po is yes. Kasi kung tingnan po natin yung rules ng impeachment proceedings, merong declaration in sufficiency in form, substance, and in grounds. So kung declared sufficient na yun lahat, yung reasonable conclusion doon, sufficient na siya to establish what they are trying to establish. Because why will you declare something as sufficient in substance and in grounds, tapos kulang pa pala? So yun yung isa pang issue talaga kasi medyo magulo din yung rules actually ng impeachment rules ng House of Representatives. Tapos after ng declaration, doon lang sila magkaka-hearing. So bakit ka magkaka-hearing kung declared as... I mean, if you just apply simple logic. So yun lang po yung observation ko sa rules nila. Currently, yung sa House, kaya they're allowed to do that kasi we have what we call presumption of regularity of government functions. Pero we have to take note, presumption lang yun. Correct. Kung mapakita na there was grave abuse, may mali, ma-overturn yan sa korte. So yun yung most likely reason ni VP Sara kaya nag-file siya ng cases din niya. Dapat pala, attorney, nung doon pa lang po sa nangyari kay Justice Corona,
medyo iniba na natin or nanawagan na ang taong bayan na hindi dapat pabayaan din yung authority and power sa mga kinatawan kasi pwede ring sumobra, lumabis na mas ikasasama ng kalagayan at sitwasyon ng bansa. Kasi aside from bending the law, they can twist, they can manipulate, tolerate, lahat na po ng negatibo na maapektuhan ng ating pong bansa. So, kawawa naman po kapag talagang napasukan ng pamumulitika, kaya niyang sumira talaga ng isang taong may dignidad, kredibilidad, at kahit siya'y may autoridad, kaya nilang ganunin because of the power and authority of the House. Yun nga lang po yung nakapandulo mo. Nangyari na yan before, sa panahon po ng atin pong butihing Justice Corona, at nakita ninyo, umiiyak siya. Nobody believes kasi yung mga nakaupo doon at nagkokondena, makikita nyo rin po sila. Because some of them are part of nangyayari na naman na magiging history. But please, taong bayan, mga kasama, mga Pilipino, nalinlang na tayo noon, ikinamatay ng isang mabuting tao, huwag na tayo magpalinlang ngayon. Di po ba? Kasi, kawawa naman ang mga Pilipino, inuulit-ulit ko kasi ayoko po yung nagsasalita ng taong bayan eh. Kasi yung taong bayad, nagsasalita ng taong bayan, it sounds like taong bayad for me. Kasi we need to be very careful of our words. At sa totoo lang, kahit nagigigil na ang taong bayan, we need to be restrained. We need to be very careful of mga words natin kasi nag-aantay yan na magkamali tayo. Lahat tinititigan nila kung kailan magkakamali ito. Hindi pa nga napapatunayan eh. Kinundena na. Kanina, na-realize ko yung sinabi ni attorney. Yung sinasabi ninyo na wala silang dapat sabihin na negatibo dahil hindi pa naman napapatunayan. Naghahain pa lang tayo ng kaliwang ebidensya, kanan na ebidensya, at pagsasamahin, ano ba yung matibay para itong taon to talaga ay maisakdal. At talagang ma-prove that she is guilty. My God. Tingnan mo ang kredibilidad ng mga nanggigisa sa taong ito. Nagkaroon ng otoridad, kaya yung kredibilidad, nagkakaroon ng parang pahapyaw na pwedeng paniwalaan. Pero sa taong maalam at talagang nalulugmok na Pilipino, nek-nek nila, walang maniniwala sa kanila. Yes, Attorney. Pero I want to emphasize yung sinabi nga ni Attorney Neil, no? Dito sa mga representante natin, wala pang finality yung findings sa COA. Hindi ba? Sinasabi na may issue dun sa paggamit niya ng confidential funds. Okay, kahit sabihin nyo pa nga, i-reiterate ko lang, kahit sabihin nyo pa na sinabi ng COA na dinideny namin yung paliwanag mo, paano mo to ginamit, hindi pa tapos yung proseso kasi pwede pa to humantong sa Supreme Court. Pero bakit ginamit na to, no? ng Committee on Justice bilang isa sa mga basehan, no? ng ipipresenta nila sa plenaryo. Secondly, yung sa AMLA. Hindi pa rin wala pa yung talagang report pero after yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Sa dami ng transaksyon, Attorney Neil, na sinasabi nilang naganap between those years, hindi ba dapat yan isa-isa may findings? Hindi yan po pwedeng isang buo lang, o ito na yung conclusion. I was explaining to them, isa-isa po yan hihimayin. Wala pang ang conclusion, bawat transaksyon, hindi po pwedeng isang buo lang, yan na yan. Hindi na siya maipaliwanag at umabot na yan ng bilyon-bilyon. Tama po ba ako? Yes, tama naman po. For every suspicious transactions, dapat may specific and clear findings. Supposedly. Yun nga yung sinasabi namin na for impeachment purposes, masyado yung binibilisan. Masyado nyo nang binilisan na based on that, kung sabagay, sa akin magiging pabor yun dahil nga hindi pa nga conclusive pero binigyan nyo na ng ibig sabihin. Diba? Para silang yung sa palengke, alam mo yung scammer? Oh. Kasi hindi ako nag-name names. It's not that I'm scared. No.
Siyempre, hindi po tama yun. Kaya, we will not do the same thing na ginagawa nilang practice. Sa palengke, example ko lang salitang kalye to para sa ating mga masang Pilipino. Di ba meron dyan nagbebenta ng sesto? Sabi, 50, 50, 50. Kana mo, 50. Tapos pag nabutas mo na yung straw, uhaw ka. Ito po, hindi po 250. So, ganun na ginagawa nila. Yun yung sagot ko, bakit nila minamadali? Di ba pambubudol yun? Bakit nila minamadali? Para yung sa pagkalito, dahil nagmamadali, mailalatag nila at mapapagkasundoan, magkakaroon ng desisyon na akala naman nila, papayag na lang ang taong ang mga taong Pilipino, basta-basta. May mga abogado yan. At abogado rin yung kanilang sinasakdal. Di ba? So kayo mga vloggers, nakita naman ninyo kung gaano tayo ginagawang mangmang, uto-uto, kaso may taong nakaintindi at hindi pumayag dahil nakita niya medyo nakakatuwa, no? Buti na lang. Sana all, ganyan yung mga asawa. Di ba? First time. Napakatahimik na tao ni Attorney Mans. At saka hindi yan na sumasawsaw sa kahit na Wala talaga. Nagulat talaga kami. Lahat ng Pilipino nagulat. Kaya panoorin nyo na natutukan, ha? At kung may alam kayo, magsabi kayo. Huwag kayong makilahok dyan sa mga madaduming mga players. At saka yung laundering, no? Loco stalking. At saka yung sinasabi nila na, ano yung word mo kanina? Sinabi ng isang kinatawan sa house, Attorney Yvette? Sinabi niya yung tungkol doon sa matibay niyang yung parang it speaks for the Figures. Yeah. Figures. That's why minamali-malitan na lang parang walang figure. Di ba? Hindi na bilang. Hindi mo CTTO para hindi ako makulong. Natatawa. Alam mo, natatawa na lang tayo kasi alam natin tinatarantado tayo makati. Di ba? Nakakatawa talaga. Pero sana naman po, tapikin kayo ng Diyos, no? Hindi ko sinabing kunin na. Tapikin kayo ng Diyos para makonsensya kayo. Naawa ako kasi kitang-kita natin At saka, tayo we're trying to be payak, humble and simple. Makita mo sila, no? They have a lot. Ang ganda, meron na silang makeup artist, meron na silang, gaganda na ng damit nila ngayon. Dati, ang lutumis. Iba na ngayon. Anyway, wag natin pababain yung level ng ating guest just because of pagbaba natin sa masang salita. Pero that's the real score. That's the real view. Yan ang picture nating mga Pilipino. Kaya nga paulit-ulit ating sinasabi sa ating panawagan, hindi naman tayo uto-uto Bakit ginagawa sa atin ng paulit-ulit? Balikan na lang natin kung bakit nagkakaroon ng gantong mga personal na atake. Personal na ataka na hanggang sa mapunta pa sa money laundering, sa bank secrecy law, iba't ibang ahensya ng gobyerno, ibalik nyo sa DPWH flood control. Di ba? Yun lang. That's the root. Thank you. Attorney Yvette, I'll give you the floor to give it back to attorney. Siguro, kasi tayo, Kapen, winding up na tayo. Mas gusto ko na sana malaman na, Attorney Neil, ano ang mensahe nyo sa taong bayan? Ano ba ang dapat nilang dapat pagmatyagan? Ano ang dapat nilang i-observe with all of these things that are happening? So yung kailangan talaga matandaan, itong ginagawa ni Attorney Mans is his way to remind the government na we have the right to privacy. Diba? So kung kaya to gawin ng government sa financial aspect, what is stopping them to extend to other aspects ng right to privacy natin? Kasi madami pong madaming sangay yung right to privacy natin, hindi lang financial aspect. So ito, yung part ni Attorney Mans ngayon to stand against that abuse na ginawa po sa kanya. Diba? So ngayon nakita namin may ginawang paglabag sa financial aspect, which is yung pag-disclose ng financial records niya. So he is now enforcing his right para mahimasmasan po yung gobyerno na dapat sundin nga natin yung rule of just law. Diba? There is always a right way to do the right thing at the right time. Yun lang naman po talaga yan.
Tapos yung goal lang din dito ni Attorney Mans, mapanagot yung mga may potential liabilities, and he actually does not really want to delve on the political noise and propaganda. Basta yung sa kanya legal issue basis, whether or not may violation, kung meron, we will file a case. Ganun lang po yun. So, yan lang po. Dapat tandaan natin na yung involved talaga dito is yung right to privacy natin, and lahat po tayo, regardless of our status in life, karapatan po natin lahat yan. Kaya kung may mag-abuso po ng right to privacy natin, ay ipaglaban po natin. Well said. Oo nga, well said. Let's be careful kasi sabi nga kanina ni Attorney Yvette that privacy laws are not meant to protect wrongdoing. They are meant to protect everyone sa mga pang-aabuso. Kanina, napanood natin, sinabi na naman niya, paulit-ulit yan sinasabi na ang AMLAC daw ay, para balikan ninyo gusto ko kasi panoorin nyo after ng ating pong kapihan. Ang AMLAC daw is to protect. Ang word na ginamit niya, depositor. Depositor. At saka, to protect, not pagtakpan. Biruin mo, daig pa nila ang mga matataas na kumikilala sa tamang batas. Alam mo, aside from bending the law, may iba pang nangyayari sa ating bayan that we will not allow na maabuso to. Buti na lang meron po tayong Attorney Mans Carpio na nanindigan at nagsampa ng reklamo para talagang lumabas ano ba yung tama, ano ba yung mali. So, Can I comment lang, ma'am, yes, on that please. aspect? Yes, please. So, yung Anti-Money Laundering Council nga is to, like what si Ms. Penny stated, tama naman po yung, may, in a sense, tama po yung in-explain yung person that you are referring to. Pero tandaan po ninyo, before magkaroon ng money laundering, illegal activity, you have to establish that case first. Hindi ka pwede na preliminary pa lang, sabihin mo agad, ay, may ill-gotten wealth na to. Hindi po yun ganun. Kasi lahat pa lang po ngayon ay just reports. In other words, yun nga po, they are still on step 1. So wag sana parang step 10 na ipalabas dun sa public ba? Kasi that's being dishonest po yan, if you ask me. Kasi may conclusory statements na, they're making it appear na ill-gotten wealth, yet they have not even established that. Nandun pa lang sila sa reporting aspect. Alam mo, Attorney, tama po kayo dyan. Thank you for educating us. Kasi last time, that was last week, may hearing din, no? Magdinig. May dala pa silang props, karton. Ako nga yun bas pinababayaan ko, gusto kong buksan nila Meron po silang props na dala-dala, ito na. Sabi niya, hawak ko ang beat. O ito, hawak niya. Gusto ko nga binuksan na yun para magkaalaman anong laman nun. 'Di ba? Kaya siguro yung paninindigan ni Attorney Mans, of course, kasama ang ating spokesperson po ni Attorney Mans na si Attorney Neil, ay malaking pagpapatibay ng pang-aabuso. Kaya nga, kailangan talagang lumabas ang katotohanan this time at talagang naninindigan pa sila up to kanina. They're already full gear. Ang gaganda nila. Pero, sa totoo lang, ang bagay na inumpisahang mali, hindi pwedeng matapos ng tama kahit kailan. Makalusot man kayo dito, pero alam ng taong bayan na hindi tama ang ginawa ninyo. So, sa nangyayari po ngayon, ito po ay isang lantad at talagang matibay, maliwanag na pang-aabuso sa karapatan nating mga simpleng mamamayang Pilipino. Paano pa kaya kung walang nanawagan, nagsampa ng kaso, nagreklamo, ito po ay magmimistulang basura na malilibing lamang sa kawalan na hindi natin maliliwanagan at malalaman kung ano yung tama at ano yung mga na-violate at na-abuso nila. Attorney, that's close na, no? Anyway, nasabi Pero na may gusto sana akong isusog ka Penya, no? Bilang dagdag kaalaman, 'di ba, yung nakaraan, sabi ko yung Article 19, yung bilang yung defense of good faith pagdating sa libel. Dagdag kaalaman naman ngayon pagdating sa batas, etong nung pinatawag nila yung PIR, no? At pinaproduce yung mga documents. May mga may mga instances lang po kasi sa ilalim ng batas kung kailan pwedeng ipatawag ng Kongreso yung mga dokumento ng ITR ni VP Sara. Ano lang po ito?
Sinabi na rin ho ito ng BIR, only in aid of legislation. Kung gagawa kayo ng batas, pwede niyong ipatawag yung mga records. Pangalawa, kung yung mga pinakuha niyong records ay makikilala kung sino yung taxpayer, pwede niyong pag-usapan yung ITR ng taong yan, but only in executive session. Sa nangyayari ngayon, impeachment is not a condition para dalhin doon ng BIR. Yun ang isang concern ko. Pero sabi mo po, Attorney Neil, kasama sila sa hearing ngayon? Yung BIR po. Yung BIR? If I'm not mistaken. You know why? That's a very, that's a concern, Kasi ho, ano yung sinasabi kong batas? Yun ho yung NIRC natin, National Internal Revenue Code. Batas po ito sa larangan ng buwis. Yun ang sinasabi na hindi mo pwedeng ipatukuha yung mga dokumento ng isang taxpayer. Hindi pwedeng ipakuha ng Kongreso kung hindi sila gumagawa ng batas. Kung hindi ito may kinalaman sa paggawa ng batas. Again, pag may taong identified na taxpayer, dapat lang in executive session. Ano kasi ang magiging liability, ng mga empleyado na nagdala doon, Attorney Neil? This is specified in in section 270. Sa NIRC. Sa NIRC. Somewhat similar din po yan dun sa Anti-Money Laundering Act. Mhm. Same lang sila. You cannot disclose. If you disclose, Yes. may penal liability. Yes. So yung ginawa Correct. actually ni Commissioner ng BIR, parang he complied with the subpoena, pero he protected himself. Oo. Parang is yung burden nandun na sa house. Ang sinabi niya. But the thing is, and anyway, this is just naman a legal discussion, Ang sa akin lang kasi, it's the act of bringing also. Doon pa lang kasi sa tingin ko, dapat hindi na niya dinala. And he should have stood his ground na pakicite specifically under the NIRC yung basis kung bakit kailangan kong dalhin. Mm. Yun lang naman, it's just a personal opinion po, on my part, bilang isang CPA din po, na minsan kailangan mo rin naman talaga manindigan. Anyway, kung i-erase mo naman yung yung issue na yan, pwede mo namang sabihin, i-point out, under the law, bakit kailangan kong dalhin itong mga dokumentong ito. It would have clarified sana po, Itong bakit nga pala nila kailangan kunin yung ITR? Kasi kailangan nilang kahiin. Okay? Okay, ito ang sinasabi ng AMLAC na mga transaction mo. Hindi siya tumutugma dun sa salin mo. Hindi mo kasi sinasabi magkano pera mo sa bangko. Ngayon, kailangan tahiin yan. Yan bang mga assets mo, yan liabilities mo, yung net worth mo, nagbayad ka ba ng tamang buwis? Kaya din nila, tingin ko, kaya pinapasapi na rin nila. Unfortunately, kailangan mo na nila gumawa ng batas na gawing kasama niyan sa exemption in case of impeachment. But at this situation, to me, maliho talaga na nandun sa House of Representatives ngayon yung mga documents na yun. Attorney Yvette, tanong ko lang po kayo, pwede? Tanong ko lang po kung dapat bang ilabas lahat ng bank accounts or tax records. Attorney Neil, Sa House of Representatives. sa House of Representatives. So, yung basic po dyan, we have to remember yung impeachment, 2 stages po yan, initiation and the trial proper. So, wala po tayong question, initiation exclusively given in the House of Representatives. And the sole power to try impeachment sa Senate Impeachment Trial Court naman po yun. So, like what the House of Representatives described themselves as preliminary investigation pa lang sila, hindi pa sila yung proper venue to fully scrutinize case records and evidence. Dapat nangyayari lang po yan sa trial proper talaga. Therefore, hindi pwede yung ganun po na nire-review yung documents, check sa testimony, pinapagbangga. Parang attorney, kanina nakikinig po ako sa inyo, parang dinidefend ninyo yung respondent. Kanina parang dinidefend sa amin yung respondent. Hindi po, yung proseso, yung ang nililiwanag ko parati, it has to be the process, Kasi kahit gaano kaganda yung mga nakukuha mong mga resulta, kung mali naman yung proseso, kung paano mo siya na-obtain, baliwala po yun.
no? So, papareho kami ni Attorney Neil, kung ano lang ang nakalagay sa batas na dapat proseso, sundin lang natin. Ganun lang yun kasimple. Ano ba yan? Trial by publicity na ba ito? Ha? Attorney, kasi sumagot para safe siya. Kasi it's There is a risk, no? May may agam-agam, di ba? There's a risk pero hindi ho worth yung risk, no? Lalong-lalo na isang halal na 32 million ang nakasakdal. Kaya sa akin diyan, yung totoo lang po, no? Yun ang Attorney Yvette, ikaw ang dapat sumagot ngayon sa mga huli nating mga balitaktakan because of Oo. course, yung mga mensahero ng tama Oo. at magbibigay liwanag sa bayang Pilipinas, protektahan natin. Huwag muna. Oo. So, sa huli, Attorney, gusto ko sabihin mo, ano ang dapat na bantayan ng taong bayan? Okay. On a personal note, mga kababayan, ang bantayan po natin is the process. Tanggalin mo natin sa equation yung tao na nasasaktal. Ang tignan mo natin yung proseso na ginagawa ng ating kawani sa gobyerno sa pagkuha ng di umano daw ay katotohanan. So, tignan ho ninyo, suriin yung mabuti at katulad ho ng sabi ni Kapeni, libre ho ang magtanong. Kung meron ang tanong ko, nandito si Attorney Neil. Nagla-live siya. Pero at the moment, tingnan muna natin siya because spokesperson siya ni Attorney Mans. Talagang Penny, sabi niya naman yung mga legal contempt niya. Yan, pwede yan once in a while magtanong. so, ang proseso, ang sagot mo. Yes po. Pero sa huli po, attorney, sinasabi mo rin, di ba, na in the end, institutions, not personalities, ang dapat manaig. Exactly. Di ba? Oo. Tapos, ano po ba yung mga latest developments? I-discuss po natin na dinidiscuss din sa ngayon at pinagpapatuloy ng House of Representatives. Attorney, ikaw na lang kasi I need to protect him eh. Tumitingin na siya sa oras. Hindi, last na lang, I think, ang round up na lang. I think ngayon invited ho si NBI Director Melvin Matibag and I think he's supposed to testify on the fact that they were able to get in touch with the supposed person na kausap ni VP. As regards dun sa merong ipapatrabaho kung sakaling may mangyari kay VP Sara. So, kaya lang pala i-clarify ko lang mama, kaya hindi ako basta-basta maka-comment sa ganyan kasi that's more on sa case na yan ni VP. Right. I'm specifically engaged kay Attorney Man Scarpio. Yes. That is So, may kanya-kanya kasi silang legal team. Mm-mm. So, as to that, it would be best si side na yun ni VP. All right, we understand. Hindi, pero yun lang naman yung Attorney Listen up. Neil, kasi I think yun yung ngayon, yung invited resource speaker, and then apparently mamayang hapon daw po magbobotohan yung House Justice Committee. Nakakalungkot. Committee. Attorney, nakakalungkot lahat na nangyayari sa atin, pero hindi dapat yan magpahina ng loob ng ating mga kababayan. Bakit kamo? Diyan po yung matibay na makikita ninyo yung pinaka-panoramic view kung paano na nila tayo kinikengkoy. At wag tayong basta panghinaan ng loob dahil ang lakas ng loob ng bawat isa, hindi to pwedeng maliitin ng kung sino man dahil pag yan ay nagsama-sama, matibay po yan ang kasagutan sa lahat ng pandarambong, panluloko, pang-iisa at pang-uuto sa ating mga Pilipino na magpanggang ngayon ay talagang lumalaban at nananindigan sa tama. Mga kababayan, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan si Attorney Neil Abayon at salamat po sa inyong oras. Bigyan niyo po kami ng isang parting words para po sa lahat ng ating mga kababayan. So, thank you po for listening to my explanations. And ang masasabi ko lang, basta pag may mali po, let's all speak up. Yun lang talaga yun. Let's speak up and enforce our rights. And let's not tolerate any forms of abuse. Attorney Yvette, please. Maging mapagbadyag, huwag papabayaang manghina ang mga institusyon.
Yun lang po. At sa lahat na nandito, salamat. Kung iisa-isahin ko, alam kong nagsisigawan ang puso't isip nyo dahil gusto rin magsalita. Pero wag na. Magkikita pa tayo mamaya. Meron tayong 2 guest na congressman. At kung kaya ninyo pong mag-stay dito, please join us sa BMS ulit na mga congressman na matitibay rin nananawagan ng pagbabago at lumalaban sa korupsyon at aninindigan sa tamang kasama ng mga Pilipinong nananaghoy magpahanggang ngayon. So, let us not forget the issue flood control by Lekta DPWH. Oy, gising! Mabuhay ang PDP! And may God bless us all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sa harap ng Diyos, kami tumatayo. May panata sa puso. Hindi lang salita, hindi lang pangarap, kundi pagkilos, tapang, at tunay na paglingap. Sa araw na to, kami nanunumpa. Bagong lakas, bagong diwa. PDP laban, ang aming gabay. Sa laban para sa bayan, kami handang ialay. Rodrigo Duterte ang tumindig, may kamay na bakal. Hindi para manakot, kundi ay magayos ng bayan. Disiplina, kaayusan, tapang na totoo. Para sa Pilipinas na maunlad at payapa ang puso. Tatay Digong, hindi ka perfecto, pero may paninindigan. Batas ay batas, walang kinatatakutan. Para sa mahirap, para sa masa, serbisyong tapat, ang aming sandata. Demokrasya at karapatang pantao. Federalismo, lakas ng bawat rehiyon. Nasyonalismo, sariling atin ang uunahin. Hustisyang panlipunan, kahirapan ay lalabanin. Walang gagawa nito, hindi kasun malinaw. Kung hindi tayo lalaban at na tayo sino. Kung palalagpasin mo ang pagkakataon ngayon, anak mo ang magdurusa sa susunod na panahon. Kaya ngayon pa lang, kumilos na tayo para sa kinabukasan. Hindi puro salita lang to. Suportahan ang tamang leader, may prinsipyo at dangal. Para sa susunod na henerasyong Pilipinong marangal. Hindi pira ang sukatan, kundi puso at gawa. Kung paano mo minahal ang bayan sa tama, kapayapaan at kaayusan sabay sa kaunlaran. Hindi iiwan ang mahirap sa daan. Ito ang panata, ito ang laban. PDP laban, kasama ang sambayanan. PDP laban, lalaban para sa bayan. PDP laban, lalaban ang katiwalian. PDP laban, susulong ang bawat tangan. PDP laban para sa Pilipinas naming mahal. Ito ang aming sumpa, hindi lang sa partido, kundi sa bawat Pilipinong naniniwala sa pagbabago. Para sa bayan, para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. PDP laban, lalaban hanggang dulo. Mabuhay ang PDP! Sa harap ng bayan, sa harap ng Diyos, kami tumatayo. May panata sa puso. Hindi lang salita, hindi lang pangarap, kundi pagkilos, tapang, at tunay na paglingap. Sa araw na to, kami nanunumpa.